So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron po kasi binabanggit dito si Ombudsman Rimulya. No, ako talaga, no, ako sa ngayon, bumibilib po ako kay Ombudsman Rimulya, no. Well, bisan kasi may mga sabit minsan yung mga statement, pero ako, in general talaga, no, bilib po ako sa kanya ngayon. Maganda po yung ginagawa niya kumpara po kay kay puta, pangalan nun, kay Martires. Si Martires, puro lang po. Martires, puro nga lang forma eh. Hindi pala. Wala pa ng forma. Hindi na nga pumaporma. Wala pang silbi. Yung Samuel Martires na yan. So, kaya sabi nga dito ni Ombudsman Rimulya, no? Okay, parang AI. Oo. Parang AI daw. Andiyan ba si Ai Chang? Ikaw eh. AI daw eh. Hindi. O, parang AI, sabi nga ni Rimulya. No, Ombudsman Rimulya doubts Saldico videos. Totoo ba o fake? Ombudsman Rimulya isn't convinced, sabi niya, parang AI daw ang mga videos sa verified accounts ni Saldico. May bago bang video sa Saldico? Parang wala na, tinang ko lang ha. Saldico. Hindi na siya naglalabas ng no? Ng video, no? Tinang ko nga kung meron pang bago. Wala na pala. November 26 na yung huli niya. So, 2 linggo na siyang walang update. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nabisto po yung isang admin ni Saldico na nasa Pilipinas lang. Bobo rin kasi itong mga to eh. Gumawa ng Facebook account ni Saldico, tapos naka-monetize. Siyempre po naka-monetize yan, makikita po yan on public kung sino po yung taong umahawak ng Facebook account. So, the-booking po kasi mga kababayan na meron pong admin si Saldico na nasa Pilipinas. So, wala na, no? 2 linggo nang wala palang update si Saldico. O ngayon, di ba? Hindi ko lang alam. Baka nagtatago na nga po siguro, no? Wala pang balita tungkol dun sa admin ng Facebook ni Saldico, pero nagtatago na yun, sigurado ako. Kasi nabisto niya eh. Alam na yung pangalan eh. Alam na yung pangalan, oo. Hindi ko na na-content, pero alam na nila yung pangalan. Oo. Ngayon, ang suspect pa ngayon ni Ombudsman Rimulya, AI. Di ba? O, sabi dito, no? Kasi yung yung pag-upload ng video galing Pilipinas. So, paano nangyari yun? Yung video galing kay Saldico, pinasa dito, in-upload dito, ganun ba? O, posible naman ganun. Pero, by the way, sabi dito, Ombudsman Boying Rimulya isn't convinced, sabi niya, parang AI daw ang mga videos sa verified accounts ni Saldico. Hindi lang siya ang may duda, pati netizens. At dahil questionable ang authenticity, gumawa kami ng AI-generated audio ni Saldi para pakita kung gaano kadaling mag-fake ng ganitong post. Reminder, what you hear is not him, pero pwedeng paniwalaan ng marami. Di ba? So parang AI nga daw, no? So ngayon, ito yung statement nga po ni Boying Rimulya. Ano ba? Hindi, sa tingin niyo ba AI ba talaga? Sa tingin niyo? Oh. Sabi niya dito. Saldico and his videos. Do you believe them? Parang AI eh. Yung video. Kasi marami yung boses niya parang masyadong hindi, parang ako lang, when I saw many parts of it, parang hindi ako masyadong at home sa mga ginagawa, sa mga sinasabi. But kasi, do you believe? Tsaka ang dami kasing cuts eh. Alam mo yan, para maging acceptable yan, dapat dyan, tuloy-tuloy. Dapat dyan, walang putol. Dapat dyan, yung ganun talaga, yung talagang offhand sinasabi na walang censorship. Pero pag niredact mo yan, meron ka tinatago. Ano tinatago? So, alam yung sinasabing hindi putol-putol kasi kasi kami mga vlogger ginagawa namin minsan yan. Di ba, meron ako mga uploaded video. Kapag may mga hindi ko gusto, ginagawa ko doon, kinakat ko yun. Ayun ang sinasabi niya hindi tuloy-tuloy kasi makita nyo yan eh. May parang mga jump yung gano'n bigla. Yun, gano'n. So, tantad po ng gano'n, ng mga jump, yung video nga po ni Saldico. Diba? Tsaka nga pala, no, yung buhok nga pala. Yung buhok pala. Ano nangyari yun? Ako nga, nagpakalbo nga ako eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumutubo eh. Isang buwan na ata itong ulo ko. Isang buwan na nga, hanggang ngayon, kalbo pa rin ako eh. O sige. Pero si Saldico, no, sa loob ng 1 linggo, humaba yung buhok. No? Sana all na lang, di ba? May mga binanggit si Saldico. Pero maraming bagay doon na may factual basis.
that we're taking the lead on that. Siyempre, Like what, for example? ano yan, alam mo dito, yung mga fact-finding teams, they're all aware of that. And they're not setting aside anything. And they have no instruction to do anything like that. I don't even know many of them in the fact-finding teams. Pero I trust them with the job. This is an institution, Karen. It's not about me. It's about how the institution acts on this problem. But for example, binanggit ni Zaldico na tinawagan siya ni former Budget Secretary Mina Pangandaman, humihingi ang Pangulo ng 100 billion pesos worth of projects. Si allegedly, alam na ni Yusek Adrian Bersamin, di ba? Alam natin ang buong kwentong to. Iniimbestigahan ba ng Office of the Ombudsman, number 1, si former E.S. Bersamin, former Budget Secretary Pangandaman? Ongoing. Yes. Pati si Yusek Adrian. Ongoing. Yusek Trijev. Ongoing. Ano yan nasa responsibility namin yan. It's not all about power. It's about responsibility. You cannot set aside anything that will seem to harm the Filipino people. Dapat yan, lahat yan, aware ka. Ongoing lahat yan. Oo. Pero kung ongoing ito, it means ang naging basihan ng investigasyon is the testimony of Zaldico. Meron pang iba eh. Meron kasing mga statements pa si Bernardo. May statements sila Alcantara. Ayan, pero okay. may ibang statements na naging... So ngayon na malinaw dito, no, na kaya iniimbestigahan tong mga pinangalanan ni Zaldico, hindi dahil sa pinangalanan sila ni Zaldico, kundi nakakolaborate po kasi ito sa mga ibang mga statement tulad na po ni Alcantara, nila Bernardo at saka nung Mendoza. Oo. So ngayon mababayan, no, ang nakakapagtaka dito, bakit nagpaniwala pa rin po yung mga bobong mga DDS dito kay Zaldico? Diba, isa na nga dito si Marcoleta. Si Marcoleta ang tanga, mga kababayan, no? Bilib na bilib kay Zaldico. Yung mga statement niya ni Zaldico ito ang magpapatunay na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ano yan? Di ba? Ano yan? Ano na yan? Yung Marcoleta na yan? Bobo din no? So kaya kasi una sa lahat mga kababayan, no, kung walang butas po yung mga pinagbabanggit ni Zaldico, maniniwala po ako Maniniwala po ako. Kunwari kung sinabi ni Zaldico na ganito ang totoong nangyari, may ebidensya ako, pinakita niya yung ebidensya, tapos hindi putol-putol yung video, maniniwala po ako. Pero ngayon, no, isa po sa pinakamalupit ngayon, yung ginawa ng bilyonaryo. No? Yung ginawa ngayon ng bilyonaryo mga kababayan, no, Billionaire News Channel na tumbok sports car sa mga resibo ni Zaldico. Oo. So natukoy ng Billionaire News Channel ang sasakyang nahagip sa mga larawan ng umano'y mali-mali at ang kickback na diniliver kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ito nga po yung nakita nga nilang yung, di ba yung maleta, may sports car sa gilid, may conduction seat, may conduction sticker. Oo. So noong una, ang unang lumabas doon mga kababayan, sabi nga po, yun daw po ay galing Davao. Pero tingnan nyo, hindi ko kinontent yun kasi hindi ako convinced. Di ba? Actually, kung gusto ko ng views, pwede ko i-content yun. Pwede ko i-confirm na, yung conduction sticker na yan, sa Davao po yan. Ito, ebidensya ko. Pwede kong gawin yun. Pero nung may nag-request sa akin yan, Takero, trending ngayon yung conduction sticker Ba't di mo kino-content? Pinag-aralan ko talaga siya Hindi ganyan. Conduction sticker lang yan, di naman yan plate number O ngayon, ito mas malinaw to. No? May conduction sticker mga kababayan, sports car nga ito, no? At mas lalo nga pong lumalabas na sinungaling dito si Zaldico. Well, ako lang kasi may mga ibang vlogger na nag-content doon tungkol sa conduction sticker na yan, pero ako hindi ko kinontent Well, decision nila yun, pero ako hindi. So ngayon, tingnan nyo to. Ito yung balita ng Billionaire News Channel Alam ko na panood nyo na to pero tingnan nyo to. Ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming... Ayan na, conduction sticker to kasi sabi nga daw ng iba dati, pag L daw, sa Davao daw yan. Parang ganun. pero hindi ko sinakyan yan, no?
Susuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. So, dun po sabit dito sa saldi ko. Kasi nga po, yung date, kung saan nga po lumabas yung picture, hindi po tumutugma doon kung kailan binili nga po yung sports car. So, may discrepancies. Ang katakata when date are not dating. Parang ganun Kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Ayan na. So, actually, ito yung sinasabi ko. Ito yung mga bagay nga po, nakakala natin maliit. Pero malaking bagay po ito para po mapagtibay nga po kung totoo ba yung sinasabi nga po ni Saldi ko. So, tinan nyo, ang dami ng red flag eh. Mali-mali yung date. Di ba? Alanganin yung ebidensya. AI yung video. Putang tanga-tanga mo naman, Marcoleta, kung naniniwala ka pa dito. Ano yung Marcoleta na to? Hindi pwedeng baliwalain. Eka nga natin eh. Hindi pwedeng baliwalain ang mga sinasabi niya ni Saldi ko. Kasi dito po, mapagtitibay natin ang lahat ng mga sinabi na sa sworn affidavit nga po ni Gutesa. Tanga-tanga talaga ni Marcoleta, no? Wala man lang fact find, wala man lang fact checking. Basta paniniwala niya lang, gusto niya paniwalaan, no? Parang hindi abogado di ba? Siyempre, buti pa nga tayo mga kababayan eh. O tayo, tinan nyo Tayo nasa tamang pag-iisip tayo. Kahit na tayo po taga-suporta ng presidente, kung may ebidensya laban sa presidente, paniniwalaan natin. Hindi naman tayo tanga di ba? O kunwari, nilabas si Saldi ko. Ito ang ebidensya ko na kumikickback si Presidente Bongbong Marcos sa flood control project. Ito ang aming text message. Patay tayo dito. Ito po ang aming email. Hindi pwedeng dayain ito dahil email ito ng presidente mismo. Di ba? Pag ganun yung mga ebidensya, patay tayo dito. Baliktaran na tayo. Ito po ang video galing CCTV na tinanggap mismo ng aid ni Presidente Bongbong Marcos. Ang limpak-limpak na at mali-malitang pera na galing po sa akin. Pag ganun yung mga ebidensya, mga babayan, yari tayo dyan. For example, meron pa, di ba? Dito po mapapatunayan natin na magnanakaw si Bongbong Marcos. Nakita po dito sa logbook ng Forbes Park na nag-deliver kami ng pera sa ganitong oras at ganitong petsa. Walang ganun eh. Di ba? Pag ganun po yung ebidensya laban kay PBBM at kay Martin Romualdez, paniniwalaan natin yun. Pero pag ganyan lang na ginagawa nga po ni Saldi ko na putang AI, yung video, mali-mali yung date. Yung maleta, mga kababayan, tinan nyo magkano yung maleta nakalagay doon? 1,000 pesos. 1,000 pesos, magkano yung maleta? 1,500, di ba? Naka-sale. Alam ba nila kung gaano kabigat yung 50 million? 50 million, di ba? Isang maleta daw. Isang maleta, 50 million daw po yun. Alam niyo ba kung gaano kabigat yun? Isang kabang bigas po yun. Isang kabang bigas. Subukan nyo. Bumili kayo ng 1,500 na maleta. Ilagay ninyo isang kabang bigas doon. Ewan ko lang kung di masira yung maleta. Di ba 1,499, 1,500 nga, di ba? Subukan nyo. Kasi alam ko po kung gaano kabigat yung isang kaban. Binubuhat ko dati yan nung malakas pa ako.
nung hindi pa bumibigay yung kidney ko, binubuhat ko yan, yung fertilizer. Parang di-deliver ako. Ang bigat niyan. 50 kilo yan. Tapos subukan mo, ilalagay mo yung yung 50 kilo, ilalagay mo dun sa maleta ng tig 1,500 pesos. Sira yan. Oh. 1,500 na maleta? Kaya niyang buhatin yung 50 kilo? Oh, wala namang... Malabo talaga. So kaya ako hindi ko talaga sinasakyan yan na si Martin kasabwat. Kasi alam ko na kasunod niyan eh. Kapag kasabwat si Martin, ang kasunod niyan, presidente na kasunod niyan. Kaya hindi ko sinasakyan yan. Pero alam ko may malakas na ebidensya. Oh, di ba? Oh. So yun mga babayan, so kayo po ba, naniniwala po ba kayo na sinasabi nga po dito ni Ombudsman Remulla na ito nga daw pong video po na to ay AI? Di ba? Actually, marami nagsasabi, pero ba talaga? So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo. Mamaya pala, alas 10. Oo. Magla-live po ako sa sa Birahan.